Nahaharap sa panibagong impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga batayan ng inilatag na ground for impeachment, ang confidential funds ng Office of the Vice President, Department of Education at ang revelasyon kamakailan ni dating Senator Bong Revilla kaugnay sa pagkakasangkot ng bise sa flood control project scandal. Dalawang magkasunod na impeachment complaint ang bumungad ng Pebrero kay Vice President Sara Duterte. Unang naghain ito sa Secretary General ng House of Representatives, ang grupo ng iba't ibang progressive groups na inindorso ng kongresista mula sa Makabayan Bloc. Betrayal of public trust ang ground for impeachment na nilatag ng grupo dahil sa abusadong paghawak umano sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education mula noong 2022 hanggang 2023. Ang basihan nila ang inisyo ng COA na Notice of Disallowance sa 73 million pesos mula sa 100 million pesos confidential funds na nirelease noong taong 2023 sa OVP at nagastos daw ng 11 araw. Kasama rito ang mga liquidation reports na pirmado ng isang Mary Grace Piatos sa pagbili ng mga mesa, silya, computer at printer at mga renta ng safe houses na may halagang 1 million pesos. Dalawa po, ang prayer po namin dito talagang makita ng Committee on Justice that the complaint is sufficient in form and substance and that there is a probable cause to impeach Sara Duterte as Vice President. Expect na makukuha ang 1/3 at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula na forthwith ang trial na naunsyami. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa lalong madaling panahon. Makalipas lamang ang mahigit kalahating oras, panibagong impeachment complaint na naman ang hinihain laban sa Vice Presidente, kabilang ang mga petitioners nito, ang ilang individual at mga civil society at religious group. Kabilang dito, sina Kiko Aquino D, ang apo ni na dating President Cory Aquino at former Senator Ninoy Aquino, dating Peace Secretary Ging Dilas at Father Flavie Villanueva. Inindurso ito ng mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sindaya. 5 grounds o basihan ang nakasaad dito, kabilang na ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at commission of high crime nang i-broadcast ng Vice Presidente ang di umano'y planong pag-assassinate kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez, graft and corruption dahil sa misuse malversation ng confidential funds, bribery dahil sa pamamahagi daw ng Vice Presidente ng monetary gifts sa mga opisyal ng DepEd, capable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa hindi tamang pagdeklara ng salin at conspiracy at commit murder kung saan isinasangkot si VP Sara Duterte sa extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Tinanggap ng Office of the Secretary General ang dalawang reklamo. Dahil na rin sa mga revelasyong dawit ang Vice Presidente sa controversial na isyu ng flood control project scandal. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Mga kabunyog, mga kababayan, ngayong araw, tulad ng nasabi ko noong karaang mga araw, magiging mainit ang araw na to. Magiging busy tayo ngayong araw. Di ba hindi ako nagkamali? Nasabi ko umaga pa lang magiging mainit na ang mga balita. Alas 7 pa lang kanina, yung bunyog at saka yung mga civil society nandoon na sa loob ng nasa loob na ng kamera. Ha? Nasa loob na ng kamera. Kaya kaagad-agad nag-file na yung bunyog at saka yung civil society, mga civil society groups. Kanina, 2 impeachment complaints ang final kanina. Ang unang grupong nag-file kami, kasama namin yung Makabayan Bloc, kasama namin yung iba pang grupo. Sa party namin,
ang aming representative doon, yung National External Vice President namin, si Engineer Maria Belinda Sivalla, nakapirma siya doon bilang isa sa mga complainants. Ayun. Kaya kasama po ang Bunyog sa mga complainants. Pagkatapos namin, nag-file naman yung Tindig Pilipinas, yung Magdalo, yung Mamamayang Liberal, at saka yung Bayan. Sila naman, yung mga grupo ng Bayan. Kaya bali 2 impeachment complaints ang final kanina. Ngayon, marami kaninang nagtatanong, Attorney, akala ko ba February 6, bakit napaaga? Sa totoo lang, dala na yan ng ang gulo-gulo kasi ng desisyon ng Korte Suprema. Ay di ba naunang naglabas ng desisyon ng Korte Suprema noong July 25, 2025, kung naalala ninyo. Yan yung desisyon ni Marvic Leonin. Doon, sinabi ng Korte Suprema, February 6, pwede nang mag-file. O kaya yun yung unang sinusunod natin. Eh nung isang araw, January 29 o 28, ano bang araw yung linabas ng Korte Suprema yung desisyon sa motion for reconsideration. Ang sinabi naman ng Korte Suprema doon, ang pagbilang ng araw sa impeachment, kapag sinabing session days, hindi yung legislative session, kundi calendar days. O, kita mo nyo naman. Kita nyo yan mga kabunyog, yung ganong paglilinaw. Ay di ba ang gulo-gulo nun? Dati ang paglilinaw ng Korte Suprema, ang session days, yung session days na ginagamit ng Kongreso. Pero dito sa huling desisyon, itong desisyon sa motion for reconsideration, ang termino daw na session days kapag ginamit sa impeachment, hindi yung session days na ginagamit ng Kongreso, kundi calendar days. O ngayon, kung ginamit mo yung calendar days, ibig sabihin, mapapaaga yung 1-year bar rule. O kaya, kinumpute yan ng mga abogado, January 13, tapos na yung 1-year bar rule. O dapat pala mag-file na kaagad. O kaya nag-file na kanina. Okay, so yan na po naipaliwanag na yan. Itong mga natin. Kaya nagpasiguro na tayo. Kasi kung sa February 6 pa tayo magpa-file, baka yung grupo ng mga DDS mag-file ng mahinang impeachment laban kay Sara para lang matrigger yung 1-year bar rule. Hindi natin papayagan yon. Kaya nag-file na tayo kanina. Okay? So yan. So kanina, naglabas ng statement ang kampo ni Sara Duterte. Sabi daw nila, expected na daw nila ito. Hindi na daw sila nagtataka. Pero sa totoo lang, kahit sabihin nilang expected nila, sa mga DDS, ang akala nila, nung nag-decide ang Korte Suprema pabor kay Sara, akala nila, pus na yung problema ng impeachment ni Sara. Diba? Marami nga tayong nakita noon eh. Marami tayong nakita ng mga post. Ano ba yung mga post ng mga DDS? Ang post nila, nag-decide na ang Korte Suprema. Kumbaga, ang sinasabi ng mga DDS, tanggapin nyo na ang desisyon ng Korte Suprema. Nag-decide na ang Korte Suprema. Tapos na, finish na. Yan yung ito. Ito yung nila. Ito yung post nila, mga kabunyog. Tingnan nyo yan, post ng isang Alvin and Tourism. Itong Alvin and Tourism, ito yung nagbablog doon sa Dahig. Ito yung laging ini-interview si Sara sa sila Pulong. Anong post niya? Basahin natin yung post niya. Tingnan nyo. Sabi niya, sa mga detractors ni BP Inday Sara Duterte, nagsalita na ang SC. Final na. Tapos na. Period. Tapos na daw. Tapos na daw. Kumbaga ang akala nila, parang panalo na sila. Ibig sabihin, hindi na pwede yung impeachment kay Sara. Doon sila nagkakamali. Doon sila nagkakamali. Kasi tayo, in the first place, hindi tayo detractors ni Sara. Nagpa-file tayo ng impeachment, hindi para siraan si Sara, kundi para papanagutin siya. Kaya malinaw yan. Kumbaga, okay, sinabi ng Korte Suprema, ang desisyon ng Korte Suprema, pabor kay Sara. Pero,
malinaw naman na ang desisyon ng Korte Suprema, ang issue lang na ni-resolve doon yung procedure. Sabi ng Korte Suprema, may mga hindi maayos sa pagkaka-file ng impeachment kay Sara, kaya diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Ngayon, sa totoo lang, hindi natin gusto yung desisyon ng Korte Suprema doon. Sa totoo din lang, tama yung sinasabi ni Senate President Soto, masyadong yung ginawa ng Korte Suprema doon, naglagay na siya ng mga rules sa impeachment na napakahirap ng sundin. Napakahirap. Masyado ng pinahirapan ang pagpa-file ng impeachment. Kaya tayo nadidismaya sa Korte Suprema. Pero kahit naman ayaw natin sa desisyon ng Korte Suprema, nadidismaya tayo, gagawin natin. Hindi na tayo magpa-file ng impeachment kay Sara dahil lang mahirap na yung mga rules na nilatag ng Korte Suprema. Hindi. Kahit mahirap yung rules na binigay ng Korte Suprema sa desisyon nito, sundin natin. Ganun tayo. Kasi gusto natin mapanagot si Sara. Gaano man kahirap yan. Gaano man kahirap yung linagay ng mga rules ng Korte Suprema. Susundin natin yon. Susundin natin. Kaya ano ito mga kabunyog? Kasama yung bunyog sa nag-file kanina. Ngayon, ano nang mangyayari dyan? Sa nakikita natin, dalawa ang paghahandaan ng matindi ni Sara Duterte. Ang una nilang pinaghahandaan noon, kung natuloy yung impeachment noon, confidential funds. Yun yung issue noon. Yung impeachment kung natuloy noon, ang usapin ng impeachment ni Sara masisentro doon sa confidential funds. Ngayon, hindi na lang yung confidential funds ang issue dito. Ang issue na dito, mabubuksan na yung joint bank accounts ni Sara at ni Digong. Sabi pa ni dating Senador Sani Trillanes, mayroon pang mga latest na mga transaction sa account ni Sara at ni Digong. Pwede nang mabuksan yon. Sabi ni Trillanes, ang mayroon daw kasi siyang kopya yung hanggang 2016. Yung 2016. Pero after ng 2016, wala na siyang kopya. Kaya sabi niya, ngayon dahil may sinampa ng kaso sa ombudsman, ang ombudsman pwede na ngayong isubpina ng ombudsman ang AMLAC, ang Anti-Money Laundering Council. Lalabas na doon hanggang sa mga latest na bank transactions ni Sara. Kaya sabi nga ni dating Senador Sani Trillanes, pag nakita ng mga tao kung gaano katindi ang perang umiikot sa mga bank accounts ni Sara at ni Digong, siguro yan, ang taong bayan, masasabi nila, grabe pala ito. Grabe pala ito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, alam nila Sara, mahirap na itong laban ngayon. Kasi una, hindi na lang confidential funds ang issue. Mayroon na nga yung bank accounts, lalabas na yan. At ang ombudsman na ngayon, si Boying Rimulya. Actually, kung natuloy yung impeachment noon ni Sara, mga bandang February, kung natuloy yung impeachment ni Sara February, kung hindi pinigilan ni Cheese, hindi naman makakatulong ang ombudsman sa impeachment kontra kay Sara. Kasi ang ombudsman noon, si Martires, natapos si Martires na ombudsman, June na eh. June. Nakaupo si Rimulya, ano na ba? September? October. Matagal bago hinarang pa kasi si Rimulya eh. Hinarang. Alam nila na pag nakaupo si Rimulya, magiging sakit ng ulo nila. Ito na nga yung mangyayari. Pag nagkaroon ng impeachment kay Sara, pag nagpatawag ang Kamara ng hearing ng mga testigo at ebidensya, magko-cooperate ang ombudsman dyan. Sakit ng ulo ni Sara yan. Alam nila yan. Nung dati hindi nila yan problema kasi si Martires ang ombudsman noon. Nung pinasa ang impeachment ni Sara, December, February, tapos nakarating sa Senado, safe sila kasi yung ombudsman kakampi nila. Pangalawa, ang pinaka-issue lang noon, yung confidential funds. Ngayon hindi na. Lalabas na yung mga bank accounts. Ang maglalabas niyan, makakatulong ang ombudsman. O yan. Kaya alam natin, natataranta na ang kampo ni Sara ngayon. Huhubaran talaga si Sara dyan.
uhubaran. Ang isa pang nabago, si Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga. Oh, ngayon, dinidinay ni Sara na hindi niya kilala si Ramil Madriaga. O sige, makikita yan. Makikita yan sa pagdinig sa Kamara. Makikita yan pag nagkaroon ng trial sa Senado. Malamang maraming sasabihin si Madriaga. O wala yan noon. Nung impeachment, yung unang file ng impeachment kay Sara, wala pa si Madriaga. Wala pa si Madriaga. Oh, ang issue noon kasi confidential funds. Pero alam naman natin ang nangyari sa confidential funds. Saan nag-post? Pagka-withdraw nung mga nila Paharda, nung na-withdraw na, binigay kay Nolasco sa kay La Chica, yung mga commander ng Vice Presidential Security Group. Pero pagdating kay La Chica at Nolasco, wala na. Hindi na alam kung anong nangyari. Nalaman na lang natin, mga piatos. Pero naputol. Ngayon mayroon. Kasi sabi ni Madriaga, pinatawag siya nila Nolasco at ni La Chica, sa kanya binigay yung mga yung mga perang winidraw. Diniliver niya saan? Ang isa doon sa mayor ng Laguna. Yung isa doon sa isang comedy bar sa Timog. Pangatlo, may diniliver pa siya sa may ombudsman. O yun, ibig sabihin, yung mga confidential funds na yon, pagka-withdraw doon sa land bank, dinala kay La Chica sa kay Nolasco, ang iba doon napunta kay Madriaga. Siya ang nag-deliver kung saan-saan. Ididetalye ni Madriaga yan. Oh, ididetalye ni Madriaga yan, mga kabunyog, mga kababayan. ito meron ditong naninira sa atin. Ano bang sinasabi nitong isa? Sabi ni Teresa Pagia, in PA kayo talaga. In PA ba yung nung isang araw, nag-guest ko si Trillanes. Kung NPA ako, papayagan ba ako ng mga kasamahan ko sa NPA na i-guest ko si Trillanes? Military yan si Trillanes. Oh. Kaya itong mga ito, wala na itong makuhang issue. NPA daw tayo. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang malinaw dito mga kabunyog, mga kababayan, makukumpleto ngayon yung kung saan napunta yung confidential funds. Kasi nandyan si Madriaga. Inutusan siya nila Sara Duterte kung saan dalhin ang pera. Yan yung Kaya dito, mai-extend yung kwento tungkol sa confidential funds. Yung mga nalaman kasi natin sa confidential funds, inamin ng mga staff o mga tao ni Sara na sila ang nag-encash. 25 million, 35 million, mga malalaking cheque, in-encash nila sa land bank. Pero sabi nung mga tao ni Sara, pagka-encash nila, binigay nila kay La Chica, saka kay Nolasco, yung mga commander ng Vice Presidential Security Group. Ang problema kay La Chica saka kay Nolasco, hindi naman nagsasalita. Pero mayroon ngayong lumitaw, si Madriaga. Sabi ni Madriaga, siya ang inutusan nila La Chica na mag-deliver ng mga pera. Pagka saan niya dinala? May na-identify si Madriaga na 3. Ang isa doon sa comedy bar sa Timog. Doon sa comedy bar sa Timog, inabutan niya doon yung abogado na spokesperson ni Sara. Nakalimutan ko na yung pangalan. Sino nga ba yun? Si Monsayak ba yun? Monsayak? O, tama. Yung abogado na spokesperson ni Sara. Si Monsayak. O. Pangalawa, diniliver niya sa isang mayor ng Laguna. Pangatlo, dinala niya sa ombudsman. May diniliberan siya doon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, wala ito sa dati. Nung final yung unang impeachment, noong December at February, yung pinadala sa Senado na articles of impeachment, wala pa yung Madriaga na yan. Ngayon mayroon na. Kaya kung titingnan natin, at si Madriaga, hindi naman sumusurrender, hindi tulad ni Gutesa. Si Gutesa, prinudyus nila Defensor at Marcoleta, pag-appear ng isang beses, bumaliktad na. Hindi na nagpakita. Si Madriaga, hanggang ngayon, si Madriaga, sabi ng abogado, handa nang mag-testify. Si Reynold Monsayak, salamat, Nakilang Sutil.
Ngayon, pinipilit si Madriaga na na magbago ng desisyon. Huwag magtestigo laban kay Sara. Kinasuhan nila Chika. Kinasuhan nila Chika. Oh, pero hindi, sabi ng abogado si Attorney Palad, matibay pa raw ang paninindigan ni Madriaga. Magti-testify si Madriaga. Kaya actually sa final na impeachment complaint ngayong araw, nandun yung mga testimonya ni Madriaga. Nandun yung mga testimonya ni Madriaga. Kaya sigurado nang ipe-present si Madriaga sa Kamara. Kahit dumating sa Senado, ipe-present si Madriaga. Ngayon, yung mga sinasabi ni Sarang general denial, hindi ko kilala yan si Madriaga, masusubok yan. Kasi maglalabas si Madriaga ng mga ebidensya na hindi totoo yung sinasabi ni Sarang, hindi siya kilala. Naalala natin, nag-motion na yung abogado ni Madriaga sa korte na payagan ng NBI na tingnan yung kanyang cellphone kasi yung cellphone nandun yung mga log calls. Yung mga log ng calls niya. Malamang may calls yun kay Duterte, kay Sara, ano yun mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mayroong mga kumakalat. Mayroong mga kumakalat. Si Sara Duterte daw, malamang bago magsimula ang trial sa Senado, magre-resign. Kasi ayaw niya na madesisyonan siya na ang tawag doon, yung perpetual disqualification from holding public office. So ang gagawin ni Sara, magre-resign na. Hindi na siya maghihintay na i-remove siya bilang vice president. Mayroong ganun na mga nagpo-post. Pero sa tingin ko naman, hindi naman papayag ang Senado ng ganun. Kahit naman mag-resign si Sara, sa tingin ko, didesisyonan niya ng Senado na didesisyonan pa rin yan na siya, perpetually disqualified from holding public office. At kapag natanggal na siya sa pwesto o kaya nag-resign siya, tutuluyan na siya ng criminal case. Tandaan natin mga kabunyog, mga kababayan, kung impeachment, ang maximum na penalty dyan, removal from office at perpetual disqualification from holding public office. Yan yung maximum dyan. Yan yung maximum. Walang imprisonment sa impeachment. Walang imprisonment dyan. Kasi ang purpose ng impeachment, tanggalin lang sa pwesto. Hindi na hayaang makatakbo sa eleksyon uli. Yan yung maximum. Paano siya makukulong? Pagka na-remove na siya sa office o kaya nag-resign siya at na-declare na siyang perpetually disqualified from holding public office or from running in any elective position, kapag nangyari yan, pwede na siyang kasuhan. Yung mga kaso sa kanya, di ba may mga kaso na siya sa ombudsman? Gugulong na yon. Pwede na siyang kasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Kaya, hindi ibig sabihin na matatanggal siya sa pwesto, hindi na siya makukulong. Hindi pwedeng desisyonan ng Korte Suprema ng Senado yung pagkakakulong. Kapag kinonvict siya ng Korte Suprema kapag kinonvict siya ng Senado, ang maximum lang na pwedeng desisyon ng Senado ay removal from office at saka perpetual disqualification from holding public office. Ngayon, tanggal na siya. Dahil tanggal na siya, pwede na siyang kasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Parang katulad yan ng nangyari kay Erap. Kung naalala nyo si Erap, di ba si Erap nag-resign? Pag-resign ni Erap, hindi na siya immune from suit, kinasuhan siya. Na-convict siya sa plunder, kung naalala nyo. Na-convict si Erap sa plunder. Yun. Kung balikan natin ang history, paano nakasuhan si Erap ng plunder? Ay kasi hindi na siya immune from suit. Hindi na siya presidente. Nung nakasuhan siya ng plunder, dininig yung kaso niya ng Sandigan Bayan, convicted siya sa plunder. Kaya lang, ang ginawa ni Gloria, pinatawad si absolute pardon. Absolute pardon. Yun yung ginawa ni Gloria kay Estrada. Pero convicted si Erap. Ngayon, bakit nakatakbo pa siya? Kahit convicted siya. Ay, absolute yung pardon eh. Ang ibig sabihin ng absolute pardon, pati yung kanyang mga civil and political rights, binalik. Kaya nakatakbo siyang mayor ng Manila.
Nakatakbo pa nga siyang 2010 na president, di ba? Pumangalawa pa siya kay Pinoy. So, ito mga kabunyog, mga kababayan, wag nating kalilimutan na ang impeachment removal lang from office at idideklara siyang perpetually disqualified from holding public office. Pero once na matanggal siya sa impeachment, kapag natanggal siya sa office, pwede na siyang kasuhan ng kasong kriminal. Kaya makukulong si Sara. Kasi yung mga plunder niya na kaso, gugulong na yan. Kung ngayon, yung sinampang kasong plunder, hindi gugulong yan. Yung sinampa na kaso nila Trillanes, ang purpose lang nun para maimbestigahan si Sara. Pero hindi pwedeng ma-file ng kaso sa Sandigan Bayan si Sara. Sinampahan lang nila Trillanes ng kasong malversation at saka plunder si Sara sa ombudsman. Pero ang utmost na pwedeng magawa ng ombudsman, investigation. Investigation. Hindi pwedeng mag-file ang ombudsman sa Sandigan Bayan. Kasi impeachable official si Sara. Hindi kaya. Pero pag hindi na siya vice president, tanggal na siya, pwede nang ituloy yung kaso niya sa ombudsman. Pwede nang matuloy ang kaso niya sa Sandigan Bayan. Pag nag-issue ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest, makukulong si Sara. So yan yung patutunguhan dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, makukulong ba si Sara? Yes. Kung matanggal yan sa pwesto ngayon, hindi na siya makakatakbo, gugulong na yung kaso niya sa ombudsman, plunder, malversation. Pag gumulong yon at nakita ng ombudsman na may probable cause, isasampa na sa Sandigan Bayan. Mag-i-issue ngayon ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest. O di pare-pareho na sila nila kung Revilla nakakulong. Kaya magsasama-sama yan. Magsasama-sama yan sa kulungan. Kaya actually, ang issue dito, hindi lang naman pagtanggal kay Sara. Pati yung pagpapanagot sa kanya, yung pagpapanagot kasi sa kanya, hindi lang naman pagtanggal sa pwesto. Pwede pa siyang kasuhan ng kasong kriminal. Pero after matanggal siya sa pwesto. Yung criminal cases will follow. Yan yun, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang impeachment, kailangan muna ngayon para matanggal siya sa pwesto. Kasi pag natanggal siya sa pwesto, hindi na siya vice president, pwede na siyang tadtarin ng mga criminal cases. Kaya yung mga criminal cases na na-file na, gugulong na yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, tingnan nyo ang ano ni Sara dyan, pinahanap ko yung staff ko. Hanapan mo nyo nga ako ng picture ni Sara na yung namumroblema siya. Ayan yun. Ganyan siya. Kaya, kahit sinasabi ng kampo ni Sara na naglabas ng statement ngayon si Attorney Puwa, sabi ni Attorney Puwa, yung tagapagsalita ni Sara, expected na daw ito. Inaasahan na daw. Inaasahan na daw. Inaasahan nila ang impeachment. Pero hindi nila inaasahan na marami na ngayong ebidensya laban kay Sara. Mas tadtad na ngayon ang ebidensya eh. Kaya actually, itong impeachment na ito, parang in a way, blessing in disguise. Bakit? Bakit? Unang-una, kung natuloy yung impeachment ni Sara nung una, si Chis Escudero ang Senate President, karamihan ng mga senador nun, kampi ni Sara. Actually, kung natuloy yung impeachment ni Sara noon, sila Jinggoy ang namumuno noon sa Senado eh. Sila Alan Peter Cayetano eh. Sila Joel Villanueva. Sila. Sila ang noon, nasa liderato ng Senado. Pero ngayon hindi na. Ang Senado ngayon ay sila Senate President Soto, si Ping Lacson, si Risa Hontiveros, sila Tulfo. Ito na ngayon. At malamang, madaling makuha yung na yan, 2/3 ngayon. Kasi kung maaresto si Bato, di hindi yan makakabuto. Kung makulong sila kung makulong sila Villanueva, makulong sila Jinggoy, bawas na yan. Kaya pag nagbutuhan ang Senado, maraming mababawas sa mga pro-Duterte na senador. Kaya yung 2/3 na boto para i-convict si Sara, madali nang makuha ngayon. Madali nang makuha ngayon. Di ba? Kaya taranta na ang kampo ni Sara matapos ma-file ang dalawang impeachment complaints sa kanya kanina. Kaya yung akala nila
Akala nila na nanalo sila sa Korte Suprema, ano lang yun? Ha? Pansamantalang kaligayahan lang yun. Temporary victory. Sa atin naman, partial setback, temporary setback. Pero hindi naman tayo yung ano na madaling matakot, madaling panghinaan. Tuloy ang laban sa atin kahit tinalo tayo sa Korte Suprema. Kahit mahirap na yung impeachment, pinahirapan na ng Korte Suprema, tuloy ang laban. Hindi tayo tulad ng mga DDS na sabi magpapile ng impeachment kay Marcos. Tapos nung hindi tinanggap ng SecGen kasi wala yung SecGen nasa abroad, dapat bumalik sila Lunes, hindi na bumalik. Bakit hindi na bumalik? Umatras na daw yung mga mag-i-endorse eh. Umatras na daw yung mga mag-i-endorse. Eh ganun pala yun. Ang dali palang matakot nitong mga DDS na to. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong tungkol kay Madriaga. Grabe ang problema ng kampo ni Sara dito kay Madriaga. Ha? Matutuloy na ang impeachment ni Sara. Nakapag-file na yung mga complainants, 2 ng impeachment complaints. Ipapasa na yan sa Rules Committee, tapos sa Rules Committee, ipapasa sa Justice Committee. Pag nasa Justice Committee na yan, mga kabunyog, katulad nung nangyari ngayon, napanood naman natin, yung nangyari ngayon sa impeachment ni PBBM, ganyan din ang mangyari kay Sara. Ang una muna, sufficiency in form. Sa tingin nyo, hindi papasa sa sufficiency in form? Pasado yan. Yung kay PBBM nga, pasado yun. Pasado sa sufficiency in form. Sa substance, sufficiency in substance, kay Sara, ay, pasado rin yan. Pasado yan. Kung kay PBBM, siyempre maraming kongresista sa Justice Committee, Marcos. So hindi nila hahayaan na si Marcos ma-impeach. Kaya yung sufficiency in substance, magbubutuhan bukas, papatayin na yan bukas, sa tingin ko lang. Pero kay Sara Duterte, papasa yan sa sufficiency in form, papasa sa sufficiency in substance. Makakarating yan sa hearing. Ang pagkakaiba kasi ngayon, sa paglilinaw ng Korte Suprema sa desisyon na ito, sa impeachment kay Sara, kailangan daw talaga may hearing. Kailangan bigyan ng pagkakataon ang inaakusa na impeachable official na makapagdepensa ng sarili niya. Kaya ang mangyayari, magkakaroon ng hearing sa Justice Committee. O ngayon, nakikita naman natin yung mga members ng Justice Committee. Sila Ridon, sila Abante, sila Joel Chua. Nakita naman natin yung mga members ng Blue Ribbon ay ng Justice Committee. Lahat yun, marami dun, anti-Sara Kaya pag nagbutuhan dong mga kongresista, kung sufficient ang substance, ay makakalusot yan. Medyo ang kakampi lang dun kay Sara, sila ang nakita ko doon na pwedeng kumampi kay Sara, sila Erese. Kakampi kay Sara yon. Saka yung sino pa ba? Sino pa bang mga nakita natin na mga Sara Duterte doon? Yun yung sigurado natin, si Egay Erese. Yun ayaw niyang i-impeach si Sara Pero yung karamihan na doon, yung mga nandoon nakita natin, yung mga members ng Justice Committee, sila Bel Zamora, sila Luistro, Vitrix, si Kate Flores, sino yon, yung si Ruds Gutierrez, lahat yun buboto para sa impeachment ni Sara. Kaya sa tingin ko talaga makakalusot sa Justice Committee ng House. At pag nakalusot sa Committee yung sufficiency in substance, yung kay Sara sufficient in substance, maghihiring. Papadalhan na ngayon ng notice si Sara Duterte para mag-submit ng kanyang counter affidavit at ihanda ang kanyang mga testigo at ebidensya. Kaya magkakaroon ng hearing sa Kamara sa Justice Committee. Sa tingin ko, ipapatawag itong si Madriaga. Pag pinatawag si Madriaga, maghaharap sila ni Sara, malaking problema yan. Hindi kaya nila Sara yan si Madriaga. Kaya sa ngayon, problema ng kampo ni Sara si Madriaga. Ito napapansin natin.
natataranta na ang kampo ni Sara. Dahil nga, si Madriaga wala yan doon sa unang impeachment complaint na final. Ngayon, nandyan na si Madriaga. Sabi pa naman ng abogado ni Madriaga na si Attorney Palad, hindi daw nagbago ng stand si Madriaga. Kahit kinasuhan na nila Chika, sila Chika, tao nila Sara yan. Kinasuhan ng cyber libel si Madriaga at saka si Attorney Palad. Sabi nila hindi sila patitinag yan sa mga kaso-kaso na yan. Kaya tuloy ang actually sa sinubmit ng mga nag-file ng impeachment complaints kay Sara, naka-attach yung sinumpaang salaysay ni Madriaga, naka-attach doon. Kaya yung mga sinabi ni Madriaga tungkol kay Sara, lalabas yun sa hearing sa Kamara. Ano ito? Kumbaga, dagdag na pahirap ito, problema sa kampo nila Sara Duterte. Kasi dati wala ito si Madriaga eh. Wala si Madriaga. Pero ngayon, nadagdagan ng testigo. At maraming ebidensyang ipipresent daw si Madriaga eh. Yung kanyang cellphone, malamang may mga calls sila doon ni Sara Duterte. Na-preserve pa yon. Kaya ito, mga kabunyog, abangan natin yan, Yung kasing confidential funds ni Sara, pagkakuha sa bangko, di ba ang nag-withdraw nun yung mga staff ni Sara, sila Fajarda. Nagkagaling kay Fajarda, binigay nila kay La Chica saka kay Nolasco. Yung mga commander ng yung Vice Presidential Security Group. Kaya lang pagdating kay La Chica at saka kay Nolasco, hindi na alam kung nasaan. Saan napunta yung confidential funds. Ngayon, pumasok ngayon si Madriaga. Sabi ni Madriaga, pinatawag siya ni La Chica sa kanino Nolasco, binigay sa kanya yung mga pera. Pinadeliver may diniliver daw siya sa Canlubang, isang mayor doon. May diniliver siya sa Comedy Bar sa Quezon City. May diniliver din daw siya sa likod ng ombudsman. Kaya yung mga pera na ininkas sa confidential funds, pagkagaling kilala Chika, pinasa kay Madriaga. May mga delivery si Madriaga. At may mga prueba daw siya dyan. May mga prueba siya. Ayan, medyo matindi itong mga testimonya ni Madriaga eh. Hindi naman pag-uusapan na dyan sa Kamara yung tungkol sa problema ni Madriaga sa Harry Roque kasi hindi naman yun ang issue. Yung tungkol sa pagkaso sa kanya ni Roque, sa tingin ko hindi na yan maungkat doon. Yung land grabbing ni Roque, syempre hindi naman yun ang issue sa impeachment eh. Ang focus niyan sa impeachment kay Sara. Ngayon, sinasabi na ni Sara na hindi niya kilala si Madriaga, maglalabas siya ng mga ebidensya si Madriaga para patunayang hindi totoo yung sinasabi ni Sara na hindi niya kilala si Madriaga. Okay, abangan natin yan, mga kabunyog, mga kababayan.